Kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands si Vice President Sara Duterte upang bisitahin ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa detention facility ng International Criminal Court. Okay lang naman siya, wala mo siyang problema. We had productive discussion about politics. So ang gusto lang, naubos yung oras namin sa kakatanong niya sa estado ng politika sa Pilipinas. Sa panayam kay VP Sara, tinanong din siya kung napanood ba niya ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero ayon sa Vice Presidente, hindi siya nanood at wala rin siyang planong basahin kahit ang buod ng talumpati dahil naniniwala siyang wala itong pakinabang sa mga Pilipino. Hindi ako nanood ng SONA like last year. And wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man lang summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people. Sinabi rin ni VP Sara na wag nang umasa ang publiko na makukulong si dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang miyembro ng Kamara na umano'y nasasangkot sa flood control scandal. Ayon sa kanya, katulad lamang umano ito ng mga naunang pangako ng Pangulo na hindi naman natupad. Gaya ng pangakong may makukulong bago matapos ang nakaraang taon at ang 20 pesos na kada kilo ng bigas. Di ba yan din yung sinabi niya last year, bago mag-December may makukulong na. So meron bang nakulong bago mag-Christmas? Wala. So wag niyo na i-expect na makulong yung dating speaker o mga members ng House of Representatives. Huwag niyong balik na lang tayo sa 20 pesos ang bigas. Doon tayo sa 20 ang bigas. Tinupad ba hindi? May makukulong before Christmas. Tinupad ba hindi? Wala. So bakit pa kayo naniniwala at nanonood ng sila? Correct. Tinawag din ni VP Sara na PR stunt ang naging pahayag ni Marcos sa SONA na mahiya naman kayo, na tumutukoy umano sa mga sangkot sa maanomalyang flood control projects. Wala naman siya napakulong sa flood control scandal eh. At saka, yung sinabi niya na mahiya naman kayo, it was a PR stunt na sinali nila yung linya na yon sa speech niya na nag-backfire. Dahil ang katotohanan naman kasi talaga, ghost projects yung flood control kung hindi man substandard, unfinished or substandard projects. No? Giit pa ni VP Sara, sinabi lamang ito ng Pangulo upang mailayo ang kanyang sarili sa usapin ng katiwalian sa flood control projects, lalo pat siya ang lumagda sa pambansang budget. Sinasabi niya na lang yan ngayon na parang ako yung nagsabi ng mahiya naman kayo para mailayo niya yung sarili niya doon sa flood control scandal. Unfortunately, hindi niya pwedeng gawin na ilayo niya yung sarili niya doon sa korupsyon sa flood control scandal kasi siya yung pumirma ng budget. Ayon kay VP Sara, hindi maikakaila ng Pangulo ang pananagutan sa umano'y flood control anomaly dahil siya ang lumagda sa budget kahit alam niya umano ang mga insertion dito. Sinabi rin niya na ito ang isa sa mga naging batayan ng impeachment complaint na isinampa laban sa kanya noon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Water Lily ang naging tampok sa pagdiriwang ng ika-19 na Las Piñas Water Lily Festival na pinangunahan ng Villar Foundation. Bahagi ng festival ang Miss Water Lily 2026 pageant at ang 5th Sayaw Kabataan para sa Kalikasan na layong isulong ang pangangalaga sa kapaligiran at kabuhayan sa komunidad. Noon ang water lily or water hyacinth ay tinuturing malaking problema ng ating rivers. But I have always believed that every problem can become an opportunity if we are willing to look at it differently. Bakit natin ituturing na problema ang water lily kung maaari naman natin itong gawing kapakipakinabang? Ayon sa Villar Foundation, nagsimula ang paggamit ng water lily bilang materyales sa kabuhayan kasabay ng rehabilitasyon ng Las Piñas Zapote River sa ilalim ng Sagip Ilog Project na inilunsad mahigit 2 dekada na ang nakalipas.
Mula sa Water Lily, gumagawa ang mga komunidad ng mga bag, basket, tsinelas, dekorasyon at iba pang handicraft products na nagsisilbing dagdag na pagkakakitaan ng ilang pamilya. Ang dating sagabal sa ating mga ilog ay naging source of livelihood at dagdag na kita para sa maraming pamilya. Ang Water Lily Festival ay nagsisilbing paalala na kapag pinagsama natin ang kaalaman, creativity at pagtutulungan, maaari nating makamtan ang mga solusyong tunay na katutulong sa ating komunidad. Bukod sa mga produktong yari sa Water Lily, tampok din sa pagdiriwang ang Sayaw Kabataan para sa Kalikasan, kung saan ipinakita ng mga kalahok mula sa iba't ibang distrito ang kanilang talento sa pagsasayaw habang itinatampok ang kamalayan sa pangangalaga sa kalikasan. Idinaos din ang Miss Water Lily 2026 pageant kung saan nagsuot ang mga kandidata ng mga kasuotang gawa sa Water Lily at iba pang likas na materyales. Our young people are the hope of our city. Sila ang susunod na magpapangalaga ng ating kapaligiran at tagapagpatuloy ng mga programang sinimulan natin ngayon. Ayon pa kay Villar, layunin din ng pageant na ipakita ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan at ang malikhaing paggamit ng Water Lily bilang alternatibong materyales sa paggawa ng iba't ibang produkto. Let us keep our rivers clean. Let us protect our environment. Let us create more opportunities for our people through livelihood. And let us continue to show that Las Piñas is a city that knows how to turn challenges into meaningful solutions. Sa pamamagitan ng Water Lily Festival, muling itinampok ang paggamit ng water lily bilang materyales sa kabuhayan at iba't ibang gawaing pangkomunidad kasabay ng pagsusulong ng pangangalaga sa kalikasan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News. Nasungkit ng University of Santo Tomas ang kauna-unahan nitong kampyonato sa 2026 Shakey's Collegiate National Invitationals matapos pabagsakin ang College of St. Benil sa winner-take-all finals. Samantala sa NBA, formal lang sinimula ni LeBron James ang panibagong yugto ng kanyang karera matapos lumagda sa Philadelphia 76ers para sa kanyang pagbabalik sa Eastern Conference. Narito ang Sports News ni Carlo de la Peña. Matapos maagaw ng Lady Blazers ang unang set, mabilis na bumawi ang Golden Tigresses at tuluyang kontrolin ang laban upang makumpleto ang malinis na 7-0 na kampanya sa torneo. Pinangunahan ni Regina Jurado at Tournament MVP Angge Poyos ang UST sa panalo habang nag-ambag din sina Kim Rubin at Blessing Uneque upang maangkin ng Espanya-based squad ang kanilang unang titulo sa torneo. Sa panig ng St. Benilde, nanguna sina Camila Bartolome at Mary Grace Borromeo ngunit hindi na napigilan ang pagbangon ng UST matapos ang unang set. Samantala lumagda ang 4 na beses na NBA champion sa 2 taong kontrata sa Philadelphia 76ers kung saan makakasama niya sina Joel Embiid, Tyrese Maxey at VJ Edgecombe sa hangaring maibalik ang koponan sa kampyonato. Sa edad na 41, papasok si James sa kanyang 24th season sa NBA bilang all-time leading scorer ng liga. Noong nakaraang season, nagtala siya ng average na 20.9 points, 7.2 assists at 6.1 rebounds sa 60 laro. Target ni James na tulungan ang Philadelphia na wakasan ang matagal nitong paghihintay sa kampyonato matapos huling magkampiyon ang Sixers noong 1983. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Abangan niyo pang sports update sa pagbabalik ng SMNI News Blast.